Yung mga unang Kristiyano, hindi nila ginawa ng larawan si Kristo. Ngayon, itong mga gumawa ng huhula lang. Hula-hula lang yan. Tinan mo, katunayan, hindi nga totoo yung gawa nila na yan. Kasi iba-iba ginawa nila. Tinan mo itong mga Kristo nila. Pakita ko sa'yo. Opo. Ganyan po ipinahintulot ng Diyos ngayon para matupad yung sinasabi sa Biblia na ipangangaral ang Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, doon sa 24:14 ng Mateo. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. At ipangangaral ang Evanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Noong araw, hindi po natin maiisip kung papaano mangyayari itong sinasabi ng Panginoong Hesus na ito. Kanyang hula ito nung naririto siya sa lupa. Sabi niya, ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Ito po nung araw parang hindi madaling maisip na ang buong sanlibutan ay makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon po ay hindi na po imposible sa pamamagitan po ng satellite at ng internet. Nagsasalita po ako dito ngayon pero napapanood tayo sa buong sanlibutan. Lahat ng gusto at interesadong makapakinig, makapanood, meron pong access. Titignan lang sa computer at itatype lang yung ang datingdaan.org ay mapapakinggan na po tayo sa kahit anong lugar ng mundo. Meron na rin po ngayon yung tinatawag na visibility, yung broadband na isang maliit na aparato na isasaksak sa computer kahit nasa bundok ka o kahit nagbibiyahe ka sa bus, sa barko, ay mapapanood ninyo kami. Kaya nga po ang ating exposition, minomonitor dun sa mga malalaking barko. Nakakapakinig sila. Katunayan, minsan ay nag-exposition kami sa barko. Yung malaking barkong luxury ship. Nagaganap po ngayon yan sa ating panahon. Ang ibig ko lang ipakita, kaya namin sinasabi ang bagay na ito, mga kababayan, yung katuparan ng hula ng Panginoong Hesus na ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Yung salitang buong sanlibutan parang mahirap, pero nagagawa po ngayon yun ng modern technology. Sinasabi po yan sa aklat ni Propeta Daniel 12:4. Pakinggan nyo po. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at atakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Meaning, ang teknolohiya, ang kaalaman, malago, at ito po ay panahon ng kawakasan ng tinutukoy. So, ang nakikita po natin ngayon, nagbabadya sa atin, nagpapahiwatig sa atin na panahon na ng kawakasan sa ating panahon. Yung pong paglago ng kaalaman, at yung katuparan ng salitang marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago, nagpapahiwatig pong na tayo ngayon ay nabubuhay sa tinatawag na panahon ng kawakasan. Alam po niyo, mga kapatid, marami pong mga compelling circumstances and evidences
na nagpapatunay na tayo nabubuhay sa panahon ng kawakasan. Magwawakas na po ang mundo, ang panahon, sa panahon natin. Dahil yung sinasabi po sa Bibliang panahon ng kawakasan, meron pong mga mangyayari doon eh. Kahit hindi pa natin basahin agad sa Biblia, tanungin lang natin yung mga siyentipiko. Sabi ng mga siyentipiko, ang langis daw sa mundo nauubos na. Dumating na po tayo dun sa punto na nag-aalala na sila dahil nauubos na yung langis, yung miniminang langis sa Saudi Arabia at sa Middle East. Malapit nang maubos, sabi nila. Kaya ang mga siyentipiko gumagawa na ng mga ibang paraan para magkaroon ng pang gasolina, yung parang fuel. Nauuso na ngayon yung alcogas, yung paggawa ng alcohol para patakbuhin ng mga sasakyan, yung mga alternative sources of energy, yung kagaya halimbawa nung mga natural gas na nakukuha sa ilalim ng lupa, yung paggamit ng yung geysers. Yung geysers po, yun yung mga usok na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Gumagamit na rin sila ngayon ng mga wind mills, yung pinatatakbo ng hangin para mag-produce ng electricity. Yun po ay isa sa mga ebidensyang papunta po tayo sa mundong ito, papunta na sa wakas, nauubos na po ang resources ng mundo. Ang ating mga karagatan, polluted ng masyado. At yun ang pinakapangunahin ngayon sa isip ng mga presidente, lalo na ang mga malalaking bansa, yung sinasabi nilang global warming ngayon, na para bang wala nang lunas dahil mainit na ang kapaligiran, natutunaw po yung yelo doon sa South at saka sa North Pole ng mundo. At tumataas po ang katubigan sa dagat. Mayroong mga bansa na may panganib na lumubog, kagaya ng mga mabababang bansa. Isa sa mababang bansa na alam ko, yung Holland. At meron na pong mga isla, mga island, mga pulo na lumulubog na ngayon dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Ang isang kapansin-pansin ngayon, yung mga dating malalaking glaciers, yung pong mga yelo na lumulutang sa dagat Atlantiko, ngayon ay halos paunti-unting nawawala. Dahil ito po sa global warming, sa matinding polusyon sa atmosfera ng ating mundo, nabutas na rin pati yung ating ozone layer. Nagpapahiwatig po na kumbaga sa damit, panahon na para palitan ang ating mundo, parang luma na. Basahin po natin ang awit 102:25. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuotan na iyong mga papalitan. Papalitan ng Diyos eh. Kaya po magkakaroon ng wakas itong ating mundong ito. Na ang amin pong NASA, mga kababayan, bago dumating yung wakas, kung saan magkakaroon ng pagpapanibagong lahi, pagpapanibagong ng lahat ng bagay, ay mahikayat namin kayong maniwala sa Diyos para tayo maging dapat doon sa darating na bagong langit at bagong lupa. Yun po ang pangako kasi ng Diyos sa 2 Pedro 3:13.
Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Yan po'y pangako ng Diyos. Merong bago siyang ipinangako. Bagong langit at saka bagong lupa. Na yun ay iba na po ang lagay doon, mga kababayan. Basahin natin ang 21:1 hanggang 2 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Doon sa bagong hinihintay natin, wala nang luha, wala nang kamatayan, wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang kung ano-ano pang gaya ng nararanasan natin ngayon. Kaya napakaganda po nung pangako ng Diyos. Ang tawag nga po dyan magandang balita. Good news. Yun po ang kahulugan ng ebanghelyo o gospel. Ang gospel o ebanghelyo, ang kahulugan po nun ay magandang balita. Ang magandang balita ay wawakasan ng Diyos ang mundong ito, pero meron siyang ipapalit na mas maganda. Kaya po ng Diyos na gawin yun. At yan po ay makikita, makakamta nung mga susunod sa Diyos. Kami po, gusto namin kayong bahaginan nung nasumpungan namin sa salita ng Diyos na magkaroon din kayo ng pag-asa. Lahat ng mga tao magkaroon ng pag-asa na sa kaligtasan. Ang kaligtasan po para sa lahat. At kailangan i-offer natin. Kung halimbawa, naniniwala tayong maliligtas tayo, i-share natin. Kumbaga sa tinapay, nakakuha ka ng tinapay, malaki naman, bahaginan mo yung gutom. Huwag mo angkinin lahat dahil mapapanis lang yan o kaya yan aamagin lang. Yun. Dapat i-share sa kapwa yung kaligtasan. Ito po ang gusto namin gawin, mga kababayan, na ma-share sa inyo yung kaligtasan. Hindi para sakimin namin o angkinin namin lahat. Ang kaligtasan naman po ay gusto ng Diyos na makarating sa lahat. Yan po ang aming layon, kaya kami ay nagsasagawa ng ganitong mga Bible exposition. Bagaman ito ay ginagastusan po namin ng malaki dahil para lang po tayo magkarinigan, sa long distance telephone lang po. Milyon po ang aming binabayaran. Yung long distance para marinig ako sa Korea, sa Amerika, sa Australia, sa Switzerland. Naririnig po tayo kasi dyan sa India, sa South America, doon sa iba't ibang bansa sa South America. Para marinig po tayo, milyon-milyon po ang ginagastos dyan sa long distance at saka sa satellite. Alam naming malaking gugulin, pero kaya lang naman po tayo nagkakaroon ng kabuluhan yung ating pera. Kung gugugulin natin yon sa kabutihan para sa kapakanan ng kapwa. Pero kung ang pera natin ay sasakimin natin para lang puro sa pansarili, mauuwi po yan sa walang kabuluhan. Kahit malaking kayamanan, mauuwi sa walang kabuluhan yan, gaya ng sinabi ni San Pedro, na pati yung gintulong mayayaman na hindi na nila inaamag na, kinakalawang na. Basahin po natin ang 5:2 ng Santiago, kapatid na Daniel. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay nginat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na,
at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Ang inyong mga ginto at pilak, kinakalawang na. Ang kayamanan ninyo, bulok, sabi ng Diyos. Ang inyong mga damit, nginangat-ngat na ng tanga. Totoo naman po yan eh. Yung ibang mga mayayaman, sa dami ng damit, sa dami ng ginto, hindi naman nila magamit lahat, kinakalawang na. Yung ginto po kasi, pag matagal hindi ginagamit, meron ka makikitang parang berde na amag, kalawang ng ginto yun eh. Makikita mo yung ginto, nagkakaroon ng parang butas-butas. Ginto na yun ha. Lalo na kung damit lang, lalong mas madaling masira. Ang ibig ko lang pong ipakita, mga kababayan, nababaliwala yung kayamanan, yung pera, pag hindi mo gagamitin sa kabutihan ng kapwa. Sa atin po, kung meron man tayong salapi, ginagamit natin. Naglalagay kami ng lugar, nagbabayad kami kung minsan ng lugar, ng mga venue, mga hotel, para maipon po ang ating mga kababayan. Kung minsan meron na ring libreng merienda o anumang makakain para wag kayong malipasan ng gutom. Yun po yung aming ginagawa sa isang intensyon na maibahagi sa inyo yung aming natuklasang kaligtasan sa Biblia. Salamat po kung matatanggap ninyo. Kung hindi naman, salamat sa Diyos at nagawa po namin yung nararapat naming gawin. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at umpisahan na agad po natin ang atin pong itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot segment. At narito po ang atin pong mga kapatid mula dyan sa San Jose del Monte, kasama ang ating mga panauhin with Brother Danny Navales. Kapatid na Danny, go ahead please. Salamat po sa Diyos, salamat po sa lahat ng ating mga panauhin dumalo po dito sa Bulacan. Ang una po natin magtatanong kay Brother Eli ay si kapatid na Judith Bernas, isang Katoliko. Galing po siya dito sa San Jose. Sige na po kapatid, nandiyan na po si Brother Eli. May katanungan lang po ako. Bakit po hindi naniniwala ang dating daan sa santu-santuhang rebulto? Ipagpaumanhin nyo sa amin, mga kapatid. Kaya hindi po kami naniniwala ron kasi nasa Biblia yun. Miski po ang Bibliang Katoliko ang babasahin nyo, pinagbabawal po ng Diyos yun. Basahin muna natin ang Gawa 17:29 sa Bibliang Katoliko. Kung tayo ay sa lahi ng Diyos, huwag nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, pilak, o bato na ginawa ng sining at dunong ng tao. Sa Bibliang Katoliko po yan. Diyan po ako naaawa sa mga Katoliko. Ang sabi dun sa Biblia na yan, balik nga natin sa screen, kung tayo ay sa lahi ng Diyos, huwag nating isipin na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak o bato na ginawa ng sining at dunong ng tao. Hindi man natin dapat isiping may pagka-Diyos yun eh. Wala pong kwenta yun sa Diyos, yung mga rebulto. Bawal nga po ng Diyos gumawa niyan eh. Basahin natin ang 5:7 ng Deuteronomio. Kapatid na Daniel. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit, sa itaas, o nang nasa lupa, sa ibaba, o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila, ni sasamba sa kanila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin, na naggagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napopoot sa akin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Nakita nyo kapatid, bawal yan eh. Huwag kang gagawa para sa iyo.
ng anumang larawang inanyuan, mga bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa o sasamba sa kanila, huwag kang luluhod, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Tamo, bawal po eh. Bawal gumawa, tas bawal luhuran. Nasa pasyon din yan. Dapat na maghinanakit, sa'yo ang puong marikit. Ginto't pilak, yamang munti, sa'yo'y di pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ngayon, maghihinanakit ka ang puong marikit, yung Diyos. Binigyan ka ng ginto at saka pilak. Tapos kay Baal mo ipinagsusulit. Yung pong Baal, ribulto yun. Yung ginto at pilak na ang Diyos ang gumawa, nilalagay sa ribulto. Tapos yun ang ribulto sinasamba. Kaya ang sabi doon sa pasyon pa rin, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin ay idolatria, kahit ano'y masamba, pinaparang Diyos nila. Ay, malaki palang kasalanan yun. Lalong dakila ang sala, malaking kasalanan ng tanang anak ni Eva. Anakin idolatria, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Yung sambahin mo po yung mga ribulto na gawa ng kamay ng tao, kasuklam-suklam po sa Diyos yan, kapatid. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. Yung pagsamba, pagluhod, pananalangin sa mga ribulto na ginawa ng tao, yan po'y kasuklam-suklam sa Diyos. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Pinalitan ng wika nila ng mga taga-Roma ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Paano nila ginawa yun? Na ang pinaglingkuran nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Sa 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. Maliwanag po yan. Yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan nila ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang kanilang ipinalit sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Naglingkod sila, sumamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Kaya kapatid, pagpaumanhin mo sa akin, hindi kami talaga naniniwala dyan dahil bawal ng Diyos yan sa Biblia. Yan po ang sagot ko, kapatid. Okay na daw po, kapatid Nelly, Brother Daniel, okay na daw po. Sige po, salamat po. Lipat naman tayo ng Vietnam, kapatid Dalito Bahe. Vietnam, come in please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Kapatid Nelly, narito po ang magtatanong sa dakong ito, si Sis Virginia Benitez. Isa po siyang 47 years old at isang Catholic. Hello po, magandang gabi po, Brother Eli. Itatanong ko po sana, kasi kung sa mapapansin niyo po, tayo po ay 47 years old na. Ngayon po, gusto ko pong alamin kung ano po ba talaga, malalaman ko po ba talaga kung saan po ba talagang, ano po talagang mission ko sa buhay. Dahil po, bukod po sa ako ngayon ay single, lagi pa pong may sakit, wala pa pong mabuting trabaho, hindi ko na po malaman kung saan na po papuntang aking nabukasan. So, paano ko po ba ito pakikiramdaman kung saan po ba talaga patungo itong aking
tinatahak na buhay. Hindi po nakukuha, kapatid na Virginia, sa pakiramdam yan. Nakukuha yan sa kaalamang ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ano ba ang dapat nating maging buhay? Ano ba ang dapat nating maging papel sa mundo? Lahat po tayo mayroong halaga sa Diyos. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Lahat ng tao ayaw niyang mapahamak lahat. Basahin natin ang 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sabi ng Biblia, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So gusto ng Diyos lahat ng tao magsisi, magbalik loob, at kumilala sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang pangunahin niyang gusto. Magbalik loob tayo, magsisi tayo. Ayun. Pagkatapos nating magbalik loob at magsisi, pagkakalooban tayo ng kaloob ng Espiritu Santo. Doon mo malalaman kung saan ka dapat malagay, kapatid. Basahin natin ang 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagka nagsisi na tayo at nabautismuhan na tayo, patatawarin ng Diyos ang ating kasalanan, pagkakalooban tayo ngayon ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano ba yung mga kaloob na yon? Basahin natin ang 12:4 ng Roma. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Yun, maliwanag na may mga kaloob pala. Pag nagbalik loob ka sa Diyos, nagsisi ka, bibigyan ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung mga kaloob? Sabi ni Pablo sa 12:6, yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Kung nagtuturo, sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral, sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay na magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. Ang nahahabag, magsaya. Yan po sabi ng Biblia, kapatid. Doon mo malalaman kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos sa'yo, yun ang papel mo na dapat gampanan. Tingnan ninyo si Sis Luz. Nung makasama ko si Sis Luz, may uhog pa yan . Batang maliit yan, si kapatid na Luz, nung makasama ko. Tinuturuan ko sila ng Biblia. Nung natuto na siya na tagabasa ko. Nagbabasa na siya. Siya ang tagabasa ng mga, tagahanap ko ng mga libro. Sabi ko, nabasa ko sa libro, ganon, hanapin mo yung lugar na yon. Ayun, nagkaroon siya ng tungkulin sa iglesia. Kaya si Sis Luz ang kanyang tungkulin. Ilang taong ka nang tagabasa, Sis Luz? Matagal na po. Mula 1980 po, pinagbabasa ko na po kayo. Mula nung 1980. Yun ang naging tungkulin niya. Malay mo, kapatid, pagka nagsisi ka, nagbalik loob ka sa Diyos, naanib ka sa iglesia, matutuklasan mo kung saan ka inilalagay ng Diyos. Baka pwede kang maging manggagawa o mangangaral ka sa iba. Dahil ikaw naman pala single, wala kang istorbo.
makakapag-alay ka ng malaking oras para sa Diyos. 7:34 ng unang Korinto. At nagkakabahagi ang isipan, gayon din naman ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. Pagka walang asawa, makakapagsumakit sa bagay ng Panginoon para maging banal sa katawan at sa espiritu man. Alam mo, yung walang asawa, mas malaki ang debosyon at dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos kaysa sa may asawa. Kasi pag may asawa ka na, mag-aasikaso ka ng asawa, anak, mga bagay ng sanlibutan ang haharapin mo para mapasaya mo yung asawa mo. Pero kung wala kang asawa, single ka, ang gusto mong mapasaya ang Diyos. Kaya mas malaki ang magagawa mong paglilingkod. Matutuklasan mo yan, kapatid, pag nagbalik loob ka sa Diyos. Kaming lahat ganon. Si kapatid na Daniel, nang turuan ko yan, 3 taon Si Sislos nang turuan ko, 9 na taon. Hindi ko naman kasi kamag-anak si Sislos Pero si Daniel ay akin siyang pamangkin. 3 taon pa lang, tinuturuan ko na siya ng salita ng Diyos, tumutula na siya, hanggang sa siya ay lumaki, nag-aral, naging manggagawa, nakatulong ko siya sa maraming mga bagay. So marami siyang tungkulin na halos nga hindi na natutulog kami. Marami tayong pwedeng magawa para sa Diyos. We can live a productive life, beneficial for our families and for our fellow men. At kailangan lang nating madetermine yun sa kaloob na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Halimbawa, merong umaawit, may kaloob na maganda boses na umaawit. Tinan mo yung mga choir, umaawit. Itong aking pianista, galing pa sa Mindanao ito Doon sa bundok lang may kakekwa. Biro mo. Ano malay mo na siya pala magiging pianista ko, kasama ko siya ngayon. Meron tayong kanya-kanyang kaloob sa Diyos. Maiko-contribute natin yung kaloob natin para mapaglingkuran nating sama-sama ang Diyos, kapatid. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Maraming salamat po. Salamat Kapatid, po. makinig ka po ng doktrina. Pag nakapakinig ka ng doktrina, malalaman mong unti-unti kung saan ka pwedeng lumugar. Lahat ng tao pwedeng bigyan ng Diyos ng kaloob, di magkukulang ang Diyos. Malay mo, maganda boses mo, de sumali ka sa choir. Ganon, makakapaglingkod ka sa Diyos kahit umaawit ka. O kaya, meron tayong ampunan ng mga byuda, mga matatanda. Kung gusto mo, ikaw ang magpakain dun sa matatanda. Pati nga yung ampunan natin nangangailangan ng mga katulong Kasi pagka matanda na, yung mga, alam mo, yung mga matatanda, tinatakwil na ng mga anak nila, pinapasa sa amin. Kasi yung matatanda nila, wala na silang pakinabang, doon pinapatira sa aming mga ampunan. Ayun, kami ang nag-aalaga. Nakakagawa ka ng mabuti. Biro mo, alagaan mo, hindi mo kamag-anak. Alagaan mo yung itinakwil ng kanilang mga kamag-anak. Maalagaan mo, malaking kabanalan sa Diyos yun. Yun ang aking sagot sa iyo, kapatid. Salamat po. Sa Vietnam, lipat naman po tayo ng Tayug, Pangasinan. Kapatid na Rick Irese. Go ahead please, Tayug. Okay po, kapatid na Daniel, kapatid na Nelly, mula po dito sa Tayug, Pangasinan. Ang magtatanong ay si Adelaida Tulyaw, 75 years old, sa pong miyembro ng UCCP. Nandito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko ay simple lang. Alam natin na tayong lahat ay pupunta sa kamatayan at dalawa lang ang pupuntahan natin. Paano tayo makatitiyak na sa mabuting lugar tayo pupunta o kaya sa buhay na walang hanggan? Yun lang po. Alam mo, kapatid, lahat ng daan may umpisa. Lahat ng daan may umpisa.
Kahit saan ka papunta, may umpisa ang daan. Halimbawa, galing ka dyan sa Tayog, Pangasinan, pupunta ka ng Pampanga, dadaan ka sa MacArthur Highway, may umpisa dyan, sa umpisa ng daan, dyan sa bahay mo, tapos papunta ka sa istasyon ng bus, tapos papunta doon sa MacArthur Highway, makakarating ka sa Pampanga kung sasakay ka sa bus. Meron daan na talagang dapat daanan. Ano ang ibig kong sabihin, kapatid? Para tayo makatiyak kung saan tayo talaga pupunta, ito ang sabi sa Biblia, sa 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nakita mo, kapatid, meron talaga tayong lalakaran na ang Diyos ang naghanda. Sabi ng kasulatan, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Basahin natin sa Pangasinense. Tasika tayo, gawa to itayo, apinalsa ed Kristo Jesus ani paakar ed saray maong agawa, asikara so in paraan na Dios, pian manakar itayo kumun ed sikara. Ayan. Ed saray maong agawa. Tamo? Yung mabuting gawa, yun ang ating lalakaran. Pag doon tayo lumakad, siguradong ang dulo nun, buhay na walang hanggan. Yun ang daan ng Diyos, doon ka dadaan. Kumbaga, kung halimbawa, gusto mong makarating sa Maynila, may MacArthur Highway kang dadaanan. Doon ka dadaan. Yun ang straight na daan papunta sa Maynila. Yung MacArthur Highway kung galing ka sa Pangasinan. Ang dadaanan natin yung inihanda ng Diyos, yung mabubuting gawa. Tasika tayo, gawa to itayo. Pinalsa ed Kristo Jesus, ni paakar ed saray maong agawa, asikaraso in paraan na Diyos, pian manakal itayo kumon ed sikara. Ayon, sabi sa Biblia, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun ang lalakaran natin, yun ang highway papunta sa Diyos, yung mabubuting gawa, yung gawa ng ipinagagawa sa atin ng Diyos. Kung anong gusto niyang gawin natin, yun ang gagawin natin. Huwag yung gagawin natin, yung gusto natin. Gagawin natin yung gusto ng Diyos na ipinagagawa niya. Inihanda niya na ng una yon para siya nating lakaran. So we have to follow the way of God. Yung gawa na ipinapagawa ng Diyos, yun tayo lalakad. Yun ang paraan para makatiyak tayo na ang katapusan nun, buhay na walang hanggan. Walang ibang daan papunta sa buhay na walang hanggan, kundi ang pagsunod kay Kristo. At yun ay ang paggawa ng kabutihang itinuro ni Kristo. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid na Adelaida. Brother Eli, pwede bang basahin ninyo yung episode chapter 2, verse 8 and 9? Sige, basahin natin, kapatid na Daniel. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yes! Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Nakita mo, kapatid? Inililigaw ka nung pastor na narinig mo. Sabi sa'yo, hindi kailangan gumawa. Niluloko ka nung pastor mo. Uulitin ko ang basa, 8 hanggang 10. Punuputol nila yung hanggang 10 hanggang 9 lang Huwag kang papayag na niloloko ka ng harapan, kapatid, lalo na matanda ka na, pareho tayo. Ilolokohin ka ng harapan, puputulin yung talata. Bakit hanggang 9 lang? Bakit hindi hanggang 10? Basahin natin uli ang 8.
sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Aling gawa yon? Hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man huwag magmapuri. Aling gawa yon? Yung gawa mong sarili. Yung sarili mong gawa. 3:5 ng Tito. Pakibasa, kapatid na Daniel. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Kita nyo, hindi dahil sa gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Pagka ikaw lang mag-isa ang gumagawa, kung alin niyang gusto mong gawin, hindi ka maliligtas doon sa gawa mong sarili. Kaya kung itutuloy mo doon sa GIS, maliwanag, kapatid. Babasahin ko uli, ha? Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Gawa ng sarili natin? Hindi. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang gagawin natin, hindi yung sarili nating gustong gawin. Ang gagawin natin, yung mga gawang mabuti na inihanda ng Diyos. Ang Diyos kasi may inihanda ng gagawin natin. Yun ang dapat nating gawin. Hindi yung kung ano gusto mong gawin. Niloloko kayo ng mga pastor, kapatid. Nasasabihin sa inyo, hindi na ikakailangan ng mabuting gawa dahil maruming basahan kayon. Maruming basahan dahil gawa mong sarili yon. Pero pag ang ginagawa mo, yung ipinapagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin walang kwenta yon. Bakit? Basahin natin sa 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayan, kung hiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Ano ibig sabihin? Merong gawa na ginagawa natin kasama ang Panginoon. Hindi nating sariling gawa yon. Kaya natin yung nagawa, sinamahan tayo ng Diyos. Kasi kung hiwalay kayo sa akin, hindi nyo magagawa yung pinapagawa niya. Kaya kung meron tayong ginagawa na ginawa natin kasama ng Diyos, hindi walang kwenta yon. Makabuluhan yon. Yun ang gusto ng Diyos. Gagawa tayo nung ipinagagawa niya, sasamahan niya tayo sa paggawa. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tamo, kapatid, tayo'y kamanggagawa ng Diyos. May ipinapagawa ang Diyos, kamanggagawa niya tayo. Kita mo? Iba yung ginawa lang natin pansarili. Iba yung ginawa natin kasama natin ng Diyos, kaya tayo kamanggagawa ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid, mahirap mo yung pagkakaligaw ng mga tao ngayon Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti. Sabi ko nga doon sa pastor na nakausap ko, ganun ba, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, sumampalataya na lang, sabi mo. Bakit ka ako? Tanong ko sa'yo, yung bang pagbibigay ng ikapo, gawa bang mabuti yon? Oo raw. Kung hindi na kailangan gumawa ng mabuti, hindi na ako magbibigay ng ikapo, ay masama raw. O, kita mo na, pagdating sa ikapo, ayaw kang pumayag. Niloloko mga miyembro. Hindi na raw kailangan gumawa ng mabuti, ba't hinihingan mo ng ikapo? Yung bang ikapo, masama o mabuti? Mabuti. Kung mabuti, ba't sasabihin mo hindi na kailangan gumawa ng mabuti? Pero kailangan mag-ikapo. Niloloko kayo, kapatid na Adelaida, huwag kayong paloko, matanda ka na, kapatid. Ang gawa na walang kwentang gawa, yung ginawa nating sarili. Hindi, sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi yon ang ikaliligtas natin. Ano ikaliligtas natin? Yung gawang ginagawa natin kasama ang Diyos, na siya ang naghanda nun. Inihanda niya ng una pa upang siya nating lakaran. Dapat gawin natin yon. Pag hindi natin ginawa yun, hindi tayo maliligtas. Basahin natin ang Pilipos 2:13.
sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kita mo, ang Diyos ay gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang kalooban. Kaya merong gawa na ang Diyos ang gumagawa, kasama kang manggagawa. Kamanggagawa ka ng Diyos. Pwede mo ba sabihin, maruming basahan yon? Pwede ba masabing walang kwentang gawa yon? Ang Diyos ang kasama mong gumawa. Kailangan tayong gumawa, kasama natin ang Diyos. Mahalaga yon, kailangan yon. Basahin natin sa Pilipos 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Tama kapatid, kung gusto mo maligtas, may gagawin ka. Sabi ni Pablo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya kailangan gumawa tayo para tayo maligtas. Ano yung gagawin natin? Yung ipinapagawa ng Diyos. Hindi yung gusto mo lang na gawin na mabuti. Ang ipinapagawa ng Diyos, yun ang mahalaga. Kasi merong mabuti sa tao, hindi naman mabuti sa Diyos. Walang kwenta yon yung mabuti sa'yo, na hindi naman sa Diyos mabuti. Pero ang ipinapagawa ng Diyos, yung kanyang kabutihang gusto niyang magawa natin. Ano ba yung ipinapagawa ng Diyos? Basahin natin sa 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ayon, yun ang mabuti na ipinapagawa ng Diyos. Gagawa ka ng kanyang mabuti. Alin yung mabuti niya? Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang gagawin natin, yung utos ng Diyos. Pag ginawa mo yun, doon ka maliligtas. Dahil pag hindi mo sinunod ang utos, maiimpyerno ka. Pag hindi ka sumunod sa utos, kailangan gawin mo yung mabuti ng Diyos. At yung mabuti na yon, yung kanyang kautusan. At yun ay mabuting hindi galing sa atin sarili. Turo ng Diyos yun. 3:17 ng ikalawang Timoteo. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang mabuting gagawin natin, yung itinuro ng Diyos. Ang tao ng Diyos para maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yung lahat ng gawang mabuti na turo ng Diyos. Hindi yung gawang mabuti na gusto mo. Na akala mo mabuti na. Kasi kung mabuti mo lang, pangit sa Diyos yun eh. 16:15 ng Lucas. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yan, pagkapansarili lang natin ang ating gagawin, kasuklam-suklam tayo sa Diyos. Maruming basahan yun sa Diyos. Pag sarili lang nating kabutihan ang gagawin natin. Kasi merong kabutihang alam tayo na hindi naman mabuti para sa Diyos eh. Basahin natin ang unang Korintos 6, versikulo 12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Sabi ni San Pablo, lahat ng bagay para sa akin matuwid, pero hindi lahat nararapat. Kaya hindi lahat ng mabuti sa tao, mabuti sa Diyos. Merong mabuti sa tao, hindi mabuti para sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo rin, na nagsulat ng bagay na yan, pakinggan mo kapatid, ano? Sa 10:23 ng unang Korinto. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Para sa tao, lahat ng bagay matuwid. Yun nga magnanakaw, kaya nagnanakaw para sa kanya, gusto niya yun eh. Matuwid sa kanya yun eh. Meron nagtitinda ng droga eh. Ang sabi pa, ano kapakialam ko, gusto nila ikaw
Magdroge, di magtinda ako, kikita ko. Matuwid mo lang yun pero masama sa kapwa yun Kaya merong matuwid sa tao, masama sa Diyos. Kaya hindi yun ang matuwid na gagawin natin. Pero pagka ang mabuti ay ang ipinapagawa ng Diyos, huwag natin sasabihin maruming basahan yun. Kasi siya nagpapagawa nun, utos niyang gawin yun pag ang ginagawa mo, yung kabutihang alam mo, hindi naman utos ng Diyos, walang kwenta yun. 1:19 ng unang Korinto. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sabi ng Diyos, iwawalat ko yung karunungan ng marunong, isasawala ko yung kabaitan ng mababait. Baka ang kabaitan mo'y pantao lang, pakitang tao, walang kwenta sa Diyos yun. Pero pag ang ginagawa mong kabaitan o kabutihan ay yung utos ng Diyos, napakahalaga nun. Kasi ang tao ng Diyos, upang maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Yun ba sasabihin mo ngayon, di mahalaga yung mabuti? Ang ipapabasa sa'yo ng pastor, 2:8-9, pinuputol, ayaw sa Diyos. Samantala ko itutuloy mo sa Diyos, maniliwanagan mo na ang mabuting ipinagagawa ng Diyos, yun ang mahalaga. Pero kung gagawa ka ng sarili mong gawa, magmamapuri ka lang. Bakit? Gumawa ka ng sarili mo, ikaw lang mag-isang gumawa, magmamapuri ka. Kung gumawa ka ng mabuti, kaya naman nagawa mo, sinamahan ka ng Diyos, pwede ka bang magmapuri nun? Kaya mo lang nagawa, sinamahan ka Dahil sabi ng Diyos, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sa makatwid, kaya mo lang nagawa yung kanyang kabutihang itinuro dahil sinamahan ka niya. Ano ngayon ang pagmamapuri mo? Hindi naman ikaw mismo mag-isang gumawa. Gumawa ka ng mabuti kasi sinamahan ka niya. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung nagawa mo, kasama siya, pagmamapuri mo ba yon? Hindi. Pero kung ikaw lang mag-isang gumawa, pwede ka magmapuri. Yun ang kahulugan ng 2:8-9. Pero kung itutuloy mo sa Diyos, makikita mo ang tunay na kahulugan, kapatid, na ipinagagawa ng Diyos sa ating mabuti, hindi yung mabuting gusto nating gawin sa ating sarili, kundi yung mabuti na iniutos ng Diyos, na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Alam mo, kaya ginugulang ko ng panahon nito, kapatid na Adelaida, ay 75 anyos ka na kasi. Kumbaga sa araw, malapit na tayo lumubog. Yun ang masasabi ko sa iyo. Okay po. Salamat po sa ating mga kapatid dyan. Lipat naman tayo ng Ilagan, Isabela. May liliwanagin lang po sana ako kung bakit po yung marami po akong iba-ibang klaseng santo ninyo or itsura po ng Diyos na pinapakita po. Ano po ba ang totoong uri ng Diyos at may nakakita na po ba sa Diyos? Mo yung mga santo ninyo na yon, panluloko lang sa kapwa-tao yun Saka yung mga retrato ni Kristo, di totoo yan. Kasi bawal gawa ng larawang inanyuan ng Diyos Bawal ng Biblia yun 5:7 ng Deuteronomio, ganito nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopuot sa akin. Okay, tamo, bawal ng Diyos yung gumawa yan Basahin natin sa Ilocano. Awan, tisabali, adi Diyos mo, tisangok. O sige, tuloy mo na, kapatid. Di ka mangaramid iti maipaay ken ka aladawan a kinitikitan. Uray anya katulad ti adda ijay ngato sa dilangit. Wenno iti baba ditoy daga. Wenno ti adda iti danom iti uneg ti daga. Di ka iruknoy ti bagim kadakwada. Uray pagserbian ida. Tasyak ni Apo a Diyos mo, manangimunak a Diyos. Amang ipasarungkar iti kinadakes dagiti amma kadagiti anak.
kadagiti maikatlo ken maikapat a kapututan dagiti gumura kanyak. Amen. Biro mo, bawal gumawa ng mga larawang inanyuan na yan eh. Kaya yung mga unang Kristiyano, hindi nila ginawa ng larawan si Kristo. Ngayon, itong mga gumawa ng huhula lang. Hula-hula lang yan. Tinan mo, katunayan, hindi nga totoo yung gawa nila na yan. Eh kasi iba-iba ginawa nila eh. Tinan mo itong mga Kristo nila. Pakita ko sa'yo. Opo, ayan. Ipakita natin. I-roll natin yung mga itsura niya ng kanilang Kristo. Iba-iba po ang muka. Walang dalawang magkapareho ng itsura. Yung isa na yan, no? Parang nakabiti na ulo. Walang leeg, tapos payat na payat. Ito naman, mataba. Iba-iba itsura po. Lahat ng mga litrato na yan, walang magkapareho. Merong mukhang babae, merong mukhang estranghero. Itong isa mukhang babae, parang kahawig ni Mona Lisa. Ito naman, mukhang westerner po ito. Itong isa mukhang binugbog. Ayan. Itong isa parang malapit ng makalbo. Ito namang isa, ayan, ang tulis ng baba. Meron namang iba-iba po talaga. Lahat ng kanilang litrato, walang magkapareho, walang isang pattern. Magkakaiba po ng mukha. Bakit walang magkapareho? Kasi pare-parehong imbento lang yan ng mga artist na nagdo-drawing. Bawal kasi ng Diyos yan eh. Kaya nga wala silang makitang drawing sa first century eh. Yung mga drawing na yan, yung mga estatwa na yan, wala silang makuha sa first century. Bakit? Kasi bawal ng Diyos gumawa ng mga larawang inanyuan eh. Kaya wala silang mahukay sa archaeology, di sila makakita ng larawan ni Kristo on the first century. Buhay pa mga apostol nun eh. Second century, wala pa rin. Third century, wala pa rin. Fourth century, sixth century, doon lang nagkaroon. Ang mga tao pinaniwala sa mga ribul-ribulto. Doon lang ang nakukuha nilang pinakamatatandang ribulto sa 6th century nang umiiral na ang mga Katoliko. Pero nung wala pa ang Katolisismo, wala silang makuha na ginawa ng mga unang Kristiyano na merong litrato o larawan o ribulto si Kristo. Bawal kasi ng Diyos gumawa ng larawang inanyuan. Basahin natin ang 1:21 ng Roma. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Basa mo nga sa Ilocano yan, kapatid. Taidinto anaamuan dati Diyos, saan da adinaydayaw akas Diyos, di damit nagyaman, no di ket nagtangsit da kadagiti panangipalpalawag da, ket nagsipnget tinanengneng a puso da. Ket sinuktan da ti dayag ti Diyos adi agrupsa iti kaasping ti ladawan ti tao nga agrupsa, ken dagiti tumatayab, ken dagiti animal na nagsaka iti upat ken dagiti ululeg. Ta sinuktan da ti kinapudno ti Dios iti ulbud, ket nagdaydayaw da ken nagserserbi da iti parswa, adi ket iti namarswa, isu a madaydayaw ng agnanayon. Amen. Nagdaydayaw ket nagsiserbi da iti parswa, adi ket iti namarswa. Kita mo na, kapatid? Ang pinaglingkuran nila, hindi yung lumalang, kundi yung nilalang. Mali yan. May mga kung ano-anong mga retrato na niluluhuran, sinasamba. Tapos paniniwalaan mo, yan ang Kristo. Hindi totoo yan, kapatid. Hula-hula lang yan. Wala pa kasing photography nung panahon ni Kristo eh. Para sabihin mong ganun nga eksaktong itsura ni Kristo.
Kaya yung mga nagsagawa ng mga ribulto, hula-hula, may mukhang Aprikano, may mukhang Arabo, may mukhang Amerikano, parang iniinsulto si Kristo. Tinan mo, itsura ba ni Kristo ito? Malaking insulto kay Kristo yan. Hindi ganyan si Kristo. Baka kung ganyan si Kristo, walang maniwala eh. Ha? Panluloko sa kapwa-tao talaga yung pinaggagawa na yan. Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay po. Yan. Salamat po sa mga taga-Isabela. At lipat po tayo ng Bacong, Negros Oriental. Kapatid Dino Hilario. Go ahead, Negros. Go ahead. Opo, Kapatid na Daniel, magandang gabi po. At ito po ang ating magtatanong dito. Isa pong Katoliko, si Miss Jeneline Daimil. Magandang gabi po sa inyo, brother. Ito po ang aking tanong. Bakit sa aming nakagisna na relihiyon ng Katoliko may sign of cross, sinakulo, mahal na araw? So kasi kapatid, marami mga aral, inimbento lang, hindi aral ng Diyos. Imbento lang yan, sign of the cross eh. Hindi naman galing sa mga apostol yan eh. Basahin nga natin yung libro ng Katoliko kung saan galing yung sign of the cross na yan, kapatid na Luz. Opo, ito pong sign of the cross. Basahin natin sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 17. Ito po ay librong Katoliko. Ang sabi nila rito, and Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Kita mo? Sino ang nagturo niyang sign of the cross? Si Santa Teresa raw. Eh hindi naman apostol yan, hindi naman mangangaral ng Diyos yan, hindi naman yan propeta. Eh yun daw sign of the cross eh, yan daw ang pinakamabisang panlabang kay Satanas. Biro mong kalokohan yan, pinakamabisa raw panlabang kay Satanas. Eh panlaban pala kay Satanas, bakit mo hindi nagamit sa harap ni Maria? Eh hindi naman Satanas si Maria. Pagka humarap sa altar, nagkukrus. Eh panlaban pala kay Satanas. Bakit pagkakaharap mo yung retrato ni Santa Maria raw yun, eh nagkukrus ka? Pagka dumaan sa simbahan yung bus, yung mga nasa loob, nagkukrus. Eh panlaban pala kay Satanas, ginagamit nyo kay Santa Maria. Hindi ba napakalaking insulto kay Santa Maria niyan? Napakalaking aral na mali yan. Sabi, it is the most powerful and the strongest weapon against Satan. At yan din ang sinasabi ng katisismo. Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo siya nawa. Hindi ba yan yung sinasabi sa katisismo? Ang tanda ng Santa Cruz, pag-adya mo kami sa kaaway. Eh, pang-adya pala sa kaaway. Eh, ba't ginagamit mo si Maria? Eh, di kaaway ka ni Maria. Sa harap ni Maria, nagkukurus-kurus ka. Napakagulo ng aral na yan, kapatid. Huwag ka maniniwala dyan. Hindi totoo yan. Sana naunawaan mo sagot ko. Salamat po. Puntahan na po agad natin ang Davao City, kapatid na Jerry Cabaniero. Go ahead, Bahada Davao. Po sa Panginoong Diyos. At ang una pong magtatanong dito, isa pong ministro sa Church of Christ na pinamumunuan ni Cyrus Resorga. Ang magtatanong pong ministro, nandito po si kapatid na Jerry Ongona. 36 years old po siya. Ito po. About sa Lord's Supper, nakadungog ko sa imong mga wali kaniyatong ubang mga adlaw nga sumala sa imong giingon nga dili ini buntag ang pagtake sa Lord's Supper, dili pod gabi. Pero mabasa nato sa Buhat 20 City unya sa 11 nga nagtipik-tipik si Pablo sa diha nga nahulog tong batanon sa tulo ka ang pagsaka ni Apostol Pablo kadlawon sa ato pa bus pasabot nga buntag na to nga nagtipik-tipik si tinapay si Pablo unya sumala sa imong giingon dili po na nang adlaw sa semana. Pero mabasa nato sa city sa nahaw ng adlaw sa semana nagtipik-tipik sa tinapay unya kadlawon. Mo na akong pangutana, Brother Eli.
Alam mo kapatid, yung binasa mo 27, hindi yan yung Lord's Supper. Hindi yan. Yan ay pagkakatipo ng mga Kristiyano nung una. Hindi yan Lord's Supper. Kasi ang mga Kristiyano nung una, nagpuputol-putol ng tinapay, araw-araw. Araw-araw ginagawa nila yon. Kaya hindi Lord's Supper yon. Kasi hindi naman araw-araw yung Lord's Supper eh. Basahin natin sa 2:46 ng Gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay. Kita mo? Bahay-bahay. Araw-araw nagkakaisa silang matibay sa templo sa pagpaputol-putol ng tinapay. Basahin nga natin sa Cebuano, ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo, ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan. Nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing, nga nagadayeg sa Dios ug nahamutan sa tibuok nga lungsod, ug ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. Tamo kapatid, araw-araw nagpuputol-putol sila ng tinapay. Nagkakaisa sila sa templo, nagpuputol-putol sila ng tinapay sa mga bahay-bahay. Yun ay mga common meal. Hindi yan yung Lord's Supper. Iba yon kapatid. Kaya sana ay wag nating pagsamahin yon. At yung tanong mo na versikulo 7 sa Gawa 20 versikulo 7 sa naunang adlaw sa semana sa tupa Domingo. So naghimo mi ana sa naunang adlaw sa semana Domingo mi. Dili adlaw-adlaw pod. Ang tanong ko, naunang adlaw sa semana sumala ni Pablo maghimo maghandom siyang kamatayon sa managnaw ng adlaw sa semana, Domingo na. So, kada Domingo may mag-take ana. Dili po adlaw-adlaw. So, muna pangutanan ako, okay ba na kada Domingo mag-take og Lord's Supper? Po kapatid, hindi lang sila Domingo nagpuputol-putol ng tinapay. Kung pinakinggan mo yung binasa ko, araw-araw nga nagpuputol-putol sila ng tinapay, hindi lang Domingo. Wag isang sitas lang ang babatayan mo sa Biblia. Kukunin mo ang Biblia buo para wag kang maligaw. Basahin natin uli ang 2:46 kapatid na Jerry ng Gawa. Ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing. Kita mo, ang sabi sa Biblia, nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan. O kita mo, hindi Lord's Supper yan. Kasi araw-araw ginagawa nila yung pagpuputol-putol ng tinapay sa mga bahay-bahay Hindi naman sila sa templo nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Yung nasa Gawa, hindi rin templo yung pinuntahan nila doon. Sa Gawa 27. Basahin mo kapatid na Jerry yung 7, tuloy-tuloy mo. Og sa nahaunang adlaw sa simana, sana nagkatigom kami sa pagtipik-tipik sa tinapay, nagwali kanila si Pablo, kay buot siya mulakaw sa adlaw nga mosunod. Og gitaas ang iyang wali hangtod sa tungang gabii. Og may daghang mga suga sa sulod sa itaas, diin kami managkatigom. O hindi yan hindi sa templo yan bahay din yan Hindi yan sa templo ginanap yung pagpuputol-putol ng tinapay na yan. Kaya tama yung ulat ni Lucas dun sa 2:46, nagpuputol-putol sila ng tinapay sa mga kabalayan. Sabi, pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan. Pero nagpupuri naman sila sa templo, araw-araw naman nagpupuri sila. Kaya hindi lang
nahaunang adlaw sa semana. Hindi lang ganon. Araw-araw, nagpuputol-putol sila ng tinapay. Hindi lang pagkaaraw ng linggo. At yung putol-putol ng tinapay, ginagawa nila sa bahay-bahay. Hindi yan ang hapunan ng Panginoon. Iba ang hapunan ng Panginoon. Kapatid, pakinggan mo ha, sa unang Korinto, versikulo 20. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Isaya. Sa pagtigom ninyo, dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Kita mo, pagka nagkakatipon kayo, sabi ni Pablo sa taga-Korinto, dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Hindi naman yan literal na hapunan Yang hapunan ng Panginoon, di naman yan physical na hapunan na kagaya ng iniisip ng marami. Ang panihapon sa Ginoo, hindi ginaganap dun sa literal na paraan, kapatid. At hindi linggo yan, hindi linggo. Ang mga unang Kristiyano, ipinagdiriwang nila yung kamatayan ng Panginoon pagka sila ay gumaganap ng banal na hapunan. Basahin natin ang 11:26 ng unang Korinto. Kaysa gihapon, nga mukaon kamo ni ining tinapay, ug muinom ni ining kupa, ang kamatayon sa Ginoo, ginamantala ninyo, hangtod nga muanhi siya. Kaysa gihapon nga mukaon kamo ni ining tinapay, ug muinom ni ining kopa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanhi siya. Ano ba ang ating isineselebrate sa hapunan ng Panginoon? Di ba yun yung kamatayan ng Panginoon? Yung kamatayan ng Panginoon, merong exact date yon. Kailan ba namatay si Kristo? Doon ang dapat na celebration ng Lord's Supper. Kailan ba siya namatay? Basahin natin ang Juan 19:31. Ang mga Hudyo nga, sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa Sabath, sapagkat dakila ang araw ng Sabath na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mga alis doon. Lord. Nagsiparoon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una at nang sa isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Kailan namatay si Jesus? Kailan namatay ang Panginoon? Noon ay paghahanda sa Sabat ng mga Hudyo. Nakita mo, kapatid? Hindi linggo yan. That is a day before the Sabbath. Hindi linggo yan. Yang kamatayan ni Jesus, hindi linggo. A day before the Sabbath of the Jews. The Sabbath ng Paskwa. Paskwa kasi nun Basahin natin sa 13:1. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras, nang paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Kaya nung namatay siya, bago magpaskwa, isang araw before Paskwa, bago ang pista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus, dumating na ang kanyang oras. Paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama. Noon sila naghapunan nung bago, a day before Paskwa ng mga Hudyo. So, hindi linggo yon. A day before Sabat, ng Paskwa ng Sabat, hindi linggo yon. Yon ay yung kamatayan ni Jesus. Alam mo ba kung kailan namatay si Jesus, kapatid? A day before Paskwa. Kailan ba yung Paskwa ng mga Hudyo? Yung Paskwa ng mga Hudyo, iyon ay ginaganap nila 14 ng Abib, 14 na buwan ng Abib. Bago lumubog ang araw, pinapatay nila yung kordero ng Paskwa. Dapat alam mo yon dahil ministro ka Ang
14 ng Abib, yung pagpatay nila ng Paschal Lamb. Doon pinatay si Kristo a day before 14th of Nisan or Abib. Bakit natin kailangan alam yon? Kasi ang pinag-uusapan sa Lord's Supper, yung kamatayan ng Panginoon. Yun ang tema nun eh. Basahin natin uli ang Korinto 11:26, kapatid na Daniel. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan ang memory ng Last Supper. Sabi ni Kristo, do this in memory of me. Kaya ang memory ni Kristong ginagawa natin sa Lord's Supper, yung kamatayan niya. Kaya yung kamatayan, isineselebrate ng Kristiyano, yung kamatayan ni Kristo. Yun ang tema ng Lord's Supper. Kailan ba siya namatay? May petsa yung kamatayan niya. A day before the Pascua or a day before the Passover. At yung Passover ng Hudyo, ginaganap yan 14 bago lumubog ang araw ng Nisan o unang buwan ng kalendaryo Ebreo. Yang Nisan ay 14th of Nisan yan. Namatay siya 13. Namatay siya 13. Pinako siya sa krus. A day before the Sabbath of the Jews. Doon siya pinako sa krus. The day of Sabbath of the Passover. Kaya kami kung mag-celebrate ng Lord's Supper, kung anong araw tumapat, hindi linggo lang. Kahit anong araw pwedeng tumapat yan. May definite date yan eh. Halimbawa, yung kamatayan ng tatay mo, namatay siya, Martes. Halimbawa, Martes. Sa isang taon, hindi pwedeng Martes uli yun. Naiiba-iba ang araw. Kung yun yan, halimbawa, 1 ng Enero, bawa, itong taong ito, ang 1 ng Enero, Lunes. Sa susunod na taon, hindi Lunes yun. Malilipat ng araw yun. Kahit anong araw pumatak, siyempre, yun ang kaarawan ng kamatayan ng tatay mo, yun ang inaalala mo. Kung anong araw pumatak yun, basta't petsa a uno. Ganon din yung kamatayan ng Panginoon. Yun ang inaalala sa Lord's Supper. At namatay siya bago ang Paskwa ng mga Hudyo. Ang Paskwa ng mga Hudyo nagsisimula 14 paglubog ng araw. Kaya namatay siya ay yung petsang bago yon. Kaya kami, yun ang sinusunod namin. Doon kami nagse-celebrate ng Lord's Supper. At hindi araw lang ng linggo, kapatid. Pwedeng tumapat yun ng linggo, pwedeng tumapat yun ng Lunes, pwedeng tumapat yun ng Miyerkules, kasi may definite date yon. A day before the celebration of Passover. At a day before the celebration of Passover, pinapatay na yung mga Paschal Lamb doon sa, kung alam mo yon, yung kasaysayan nun sa Israel. Kaya hindi tatapat yan na laging linggo, kagaya ng paniwala mo na ang Lord's Supper linggo lang. Hindi pwede yon, hindi totoo yon. Yung ginagamit mong batayan sa 20 ng gawa, yon ay despedida ni Pablo kasi paalis na siya kinabukasan. Hindi Lord's Supper yon. Yun ay pagtitipon para magpaalam si Pablo sa mga kapatid. Aalis na siya kinabukasan. Kaya sila nagkatipon. Alam mo naman si Pablo, hindi naman laging kasama ng mga kapatid eh. Libot siya ng libot eh. Nung nasa Jerusalem sila, aalis na siya kinabukasan, ay nagkatipon sila. Nagputol-putol sila ng tinapay, nangaral siya. Araw ng linggo yon. Tama yon, araw ng linggo. Pero hindi Lord's Supper yan, kapatid. Sana naunawaan mo. Yan. Salamat. Salamat din, kapatid na Jerry. Pagpalain ka ng Panginoon.